araw sa panibagong episode ng Agtutubo Online Youth Channel. Andito tayo ngayon sa Calle Crisologo. And I am Carl. And I am Jimine at kami ang inyong panibagong besties para sa Agtutubo Online Youth Channel. Ang Agtutubo Online Youth Channel ay isang online platform na nais pakita, ipamalas ang galing, husay ng mga kabataang Ilocano. In here, we will feature young leaders with inspiring stories that touches our hearts and our lives. Dahil naniniwala kami na ang kabataang Ilocano ay may natatanging galing, talino at talento na hindi lang dapat ipakita dito sa Ilocos Sur, kundi sa buong mundo. BFF, alam mo ba ng probinsya ng Ilocos Sur, especially the provincial government of Ilocos Sur, headed by our number one besties, BFF Governor Jeremiah Jerry Singson, BFF Vice Gov Ryan Luis Singson through PYDO, and of course, our favorite bestie, SPM Vic Singson, ay sinusulong ang karapatan ng bawat kabataang Ilocano sa pamamagitan ng paggawa ng plataforma kung saan maipopromote at maipapakita ang youth leadership through active participation. Isa ito sa napakadaming programa hatid sa atin ng Provincial Government of Ilocos Sur para ma-involve, makita at of course may pamahagi ng kapwa nating kabataan ang galing ng kabataang Ilocano. Kaya mga besties, stay tuned at pwede niyo po kaming panoorin sa aming YouTube channel, sa aming Facebook page through PYDO, and through TikTok and Spotify. Kaya don't forget to like, share, and subscribe. Last episode mga BFF ay napanood natin ang mga kabataang babae dito sa Ilocos Sur na nagpakita at nagpamalas ng women empowerment dito sa ating probinsya. Ang ating mga BFF na si BFF Crystalline at Francis ng Girl Scout of the Philippines Ilocos Sur Council, BFF Natalie ang ating Miss Ilocos Sur 2026 at si BFF Attorney Jana Singson ay kabataang kababaihan na gumawa ng impact sa kanilang larangan upang iangat ang kababaihan. What an inspiring episode we had last month. Talagang pinapakita yung women empowerment or the power of women. Kaya naman excited ako for our next episode for this month. Lalo na ang buwan ng Abril ay tinatawag at pinagdiriwang nating buwan ng literatura. Ang buwan na ito ay pinapahalagahan natin ang natatanging gawa ng mga Pilipino tungkol sa literatura na nagbigay aral, inspirasyon at pagkakakilanlan sa isa't isa. Bilang Ilocano, isa sina Pedro Bocaneg, Leona Florentino at Isabelo de los Reyes ang mga tanyag na manunulalat sa literatura na nagmula dito sa ating probinsya. Sa paglipas ng panahon sa makabagong panahon, ang literatura ay hindi lamang limitado sa papel o libro. Lumawak na ito dahil sa teknolohiya, social media at bagong paraan ng pagpapahayag. At isa na rito, ang spoken word poetry. Tama ka dyan, BFF, dahil isang kabataan dito sa ating probinsya ang bihasa sa pagbibigkas ng tula or spoken word poetry. Kilalanin natin siya. Kumusta ka today, BFF Rachel? At magpakilala ka sa ating mga ka-BFF. Ako nga pala si Rachel Ann Imperial, nag-aaral sa University of Northern Philippines at kung tatanungin niyo kung kumusta ako today, ako naman ay nasa maayos lang na kalagayan at sana kayo rin dahil mas maayos magkwento kung pare-pareho tayong maayos yung kalagayan. Yan. So, ano naman yung pinagkakaabalahan mo ngayon, BFF? Ang pinagkakaabalahan ko ngayon, ako ay nag-aayos ng aking mga requirements sa paparating na on-the-job training o OJT dahil ako ay paparating na 4th year civil engineering student na po. Yan. So, bago natin pag-usapan yung love mo for spoken word poetry, tell us muna kung ano ba ito? So, ang spoken word poetry ay isang uri ng tula. Ito ay malaya at walang pinipiling estruktura o sukat o tugma. At dito natin makikita ang kaibahan nito sa iba pang uri ng tula dahil ito ay sobrang malaya o wala siyang standard na nakatalaga. Ayan, BFF. So, paano naman nagsimula ang love mo o ang pagiging paggagawa mo ng spoken word poetry? Ang spoken word poetry para sa akin ay hindi lamang siya nagsimula bilang biglaan na. Ito ay may masidhing proseso na sinasabi nila. Parang ang pagmamahal, kailangan mo siyang matutunan, ika nga nila. So mula pagkabata habang ako ay naglalakad lang papunta sa aming paaralan, walking distance lang gamin. So parang ang nangyari dito,
habang naglalakad ako papunta sa Paralan, elementarya pa lang, nakakita ko ng sobrang daming bagay, mga puno, mga sasakyan sa kalsada, maraming tao. Doon pa lang nasimulan ko ng paglaruan yung bawat salita, yung mga kailangang gawin. Kaya mula pa pagkabata, nagkaroon na ako ng espesyal na puso sa spoken word poetry. Yun, ang ganda Nice. Pero BFF bilang kabataan or parte ng kabataan, saan mo kinukuha yung themes mo sa spoken word poetry? Sa social issues ba? O hugot or both? Actually, maaaring sabihin ko na sa lahat dahil naniniwala ako na ang sining ang pinaka mabisang gamot sa pusong nagduro ko o ito ang magpupunan sa mga kakulangan sa ating lipunan. Dahil at the end of the day, naghahanap tayo ng isang bagay na malikhain kung papaano natin ipapahatid o ihahatid yung mga mensahe na nais nating sabihin, hindi man direkta pero sa masining na paraan. Love that for you, BFF. At syempre, BFF, paano mo naman ito nagustuhan talaga? At ano naman yung meron sa spoken word poetry sa traditional na tula? Katulad nga ng nasabi ko kanina, ito ay sobrang malaya. Hindi nito kailangan ng estruktura o kahit na anong sukat at tugma. Kailangan lang nito na maging totoo ka sa sarili mo. Kailangan lang na alam mo kung ano yung gusto mong sabihin sa mga tao. Ito yung isang uri ng tula kung saan mas buhay siya. Hindi kailangan maging perpekto pero dapat may diin ka sa bawat salita. Dito naririnig ng tao kung ano yung damdamin o emosyon na kailangan mong sabihin sa kanila. Siguro yun yung kaibahan ng dalawa. Yun, what a talent, BFF So ngayon gusto naming alamin kung may particular piece ba na malapit sa puso mo. Ano yung story behind it? Kung sa akin, siguro yung winning piece ko ng Ilocos Siglat Festival 2024, ito ay pinamagatang Hugis ng Buhay. Siguro bilang isang mag-aaral ng UNP na nag-aaral malayo, hindi ako nakatira sa bahay namin. Kaya naman, after ng bawat klase, kailangan kong magmuni-muni, pumunta sa Calle Crisologo na pinakasikat sa vegan. Kaya habang naglalakad ako, nakita ko ang isang batang naglalako sa kalye at kabaliktaran naman nito ay isang batang nasa parke na naglalaro. Nakita ko yung pagkakaiba ng dalawang bata kung saan yung isa kailangan niyang makipagsapalaran na maaga habang isa naman ine-enjoy niya yung kanyang pagkabata. Doon ko nakita na may pagkakaiba sa bawat hugis ng isang tao. Kung kaya't yung isang bata, hindi perpekto yung hugis ng kanyang buhay. Hindi ito tuwid at hindi marami siyang liko-liko. Kumbaga, sa maagang maagang pagkabata niya o sa pagkamulat niya pa lang sa mundong ito, marami na siyang kailangang gawin. Sa isa naman, ito'y tuwid at perpekto. Ngunit ang katanungan sa isip ko, kaya niya kayang ilaban yung pagsubok sa hinaharap. Kaya naman, doon ko nakita na may pagkakaiba ang bawat tao. At doon ko natutunan na hindi dapat natin i-romanticize ang kahirapan o resilience na sinasabi nila. Dahil walang bata ang kailangang mamulat ng mas maaga o kailangang maging matibay ng mas maaga pa sa dapat. Ayun po. Ang Napakagaling ganda. ng ating BFF at talaga naman na napakaganda ng piyesa mo during that competition, BFF. And of course, para naman marinig namin at mga kabesti natin yung piyesa mo, kahit konti lang ibahagi mo sa kanila at sa amin din para marinig Sample namin. naman. Diba? Okay, siguro yung una na lang. So, hugis ng buhay. Palimus po. Ang mga katagang iyan ang maaga kong natutunan mula pagkabata. Suot ang aking mukhang nakakaawa habang magkadikit ang mga palad na nanghihingi ng barya. Yun na siguro. Very emotional talaga. Yes. Ako nga, muntik na ako naiyak dito. And of course, BFF, paano mo namang ginagamit ang spoken word poetry? Hindi lamang sa istorya ng love life, hindi lamang sa istorya ng magkakaibigan, kundi sa mga suliranin ng ating panlipunan. Katulad nga ng sinabi ko kanina, ito ang pinakamasining na bagay upang ipaglaban yung mga kailangan nating sabihin sa pinakaradikal na paraan. Kaya ang ginagawa natin upang talagang ipaglaban yung mga kailangan nating sabihin sa panlipunan, isa ito, pinakamasusi ang spoken word poetry. Kaya naman siguro kailangan lang natin ay mas magkaroon pa ng
masusing pagsabi ng katotohanan at syempre yung tapang natin na sabihin sa lahat ng ating mamayan o ng mga tagapakinig kung ano nga ba yung gusto nating pagbabago na mangyari. Yun, gagamitin natin yung boses natin. So, Tama at tuwid na paraan. tuwid na paraan. So, lastly, BFF, ano yung advice na babibigay mo sa mga kabataan na gusto ring magsimula sa spoken word poetry? Siguro kung magbibigay man ako ng advice, it is only 3 but short, ayun nga sabi nila. Una siguro yung patuloy ka lang magsulat na magsulat kahit sa una simple lang, kahit hindi perpekto, kahit magulo. Dahil naniniwala ko na kapag magulo ang isang tao, dun sila nagpapakatotoo sa sarili nila. Pangalawa naman ay kailangan lang nilang maging totoo sa kung ano yung kailangan nilang sabihin. Kailangan nilang maging vocal. Dahil dito nagsisimula kung ano nga ba yung gusto nilang iparating sa mga tagapakinig. At maniwala lang sila na sa una, kung wala mang makikinig, pero habang tumatagal at tumatagal, may boses din na magsasalita sa harap ng maraming tao at makikinig sa'yo. At pangatlo, kailangan mo lang talagang maging totoo. Dahil sa isang tula, sa paggawa ng isang tula, hindi kailangan maging perpekto. Kailangan mo lang maging tapat at totoo. Ayan. Tapat at totoo. Ayan, tama nga naman, BFF. And thank you for that, for sharing your a beautiful story and a very inspiring story as a youth leader sa ating mga kapwa-kabataan. Sa mga nagdaang episode natin, mga kabesties, ang ating mga guests ay sumalang sa Katok. Paano yan, BFF? Ang Katok o Kabataan Talk is our version of Fast Talk na kung saan sasabihin natin sa mga guests natin at papipiliin natin sila. So, sino BFF ngayon? Sino yung katok mo ngayon? Secret muna. Ay, Ayan, secret study muna. first. Study first ba? Ayan. Gawin na natin ang Katok, Kabataan Talk. Ready ka na ba, BFF? Ready Ayan, ready na. Ito palang Catch BFF app, bibigyan ka namin ng line, tapos dudugtungan mo siya. Kung baga tatapusin. Grabe naman ang plot twist sa ating activity ng Katok, Kabataan Talk natin ngayon. Diba? So ready ka na ba, BFF Rachel? More than ready. Yan, una na natin sa bawat salitang hindi ko nasabi, Sa bawat salitang hindi ko nasabi, may mga salita pa rin na pilit itinatago, ngunit may damdaming nakikinig. ayun, humugot siya. Oo nga. Eto BFF, kung ang puso ko ay tula, Kung ang puso ko ay tula, ito ay hindi perpekto, ngunit may totoong salita. Ayun, hugot siya ngayon eh. Hindi lahat ng tahimik ay Hindi lahat ng tahimik ay walang sasabihin. Ito ay nakatago lang, ngunit balang araw, ito ay magsasalita. very powerful. powerful Eto na. BFF, si Rachel ay kabataang Si Rachel ay kabataang may boses, may paninindigan, at may gusto pang patunayan. Ayun, a very very powerful nice. Oo. message, BFF Rachel. Napakahusay, ibang klase. At least, we had the chance to know her kahit minimum lang yung time natin. Sa BFF, dito na nagtatapos ang ating episode for this month. See you next time mga BFF, and of course sa ating panibagong episode for the next month. Same time, same YouTube channel, Spotify, and of course our TikTok channel. Brought to you by the Provincial Government of Ilocos, headed by our #1 besties, BFF Governor Jerry Singson, BFF Vice Governor Ryan Singson, BFF SPM Vic Singson, ang mga #1 besties natin dito sa ating probinsya. I am Jimin. I am Carl. I am Rachel, And we are your Agtutubo besties for the youth of Ilocos Sur. Hey! I love the Ilocos Sur.